Hahayaan ng National Unity Party o NUP at Liberal Party ang kanilang mga miyembro na bumoto ayon sa kanilang konsensya sa plenary vote ng Kongreso kaugnay ng impeachment case laban kay VP Sara. Sinabi ni NUP Chairman at Deputy Speaker Ronaldo Puno, walang ipatutupad na party stand ang kanilang grupo. Ito ay bilang paggalang sa kalayaan ng bawat mambabata sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Samantala, kinumpirma rin ni Liberal Party President at dating Deputy Speaker Lorenzo Tañada III na conscience vote din ang magiging paninindigan ng kanilang partido. Itinanggi ni Manila Representative Rolando Valeriano ang aligasyon ni Davao City Representative Paulo Polong Duterte na ang mga kongresistang bumoto pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay umano'y nasuhulan o tinakot. Ayon kay Valeriano, kung totoo man na ang paratang, dapat maglabas ng malinaw na ebidensya si Representative Duterte upang patunayan ang kanyang mga pahayag. Dagdag pa ni Valeriano, nakapagtataka na si Pulong lamang ang maingay sa isyu samantalang ang iba pang mga mambabatas na kaalyado ng Administrasyong Duterte ay kabilang din sa mga nakatanggap para sa proyekto. So, may suhulan, sagot ni Congressman Pulong. Inakusahan ni Congressman Leandro Leviste si Executive Secretary Ralph Recto na sangkot sa anomalya sa Batangas kasama ang contractor congressman na si Edwin Gardiola. Pinaiimbestigahan ni Leviste sa kanyang privilege speech kahapon sa Kongreso si Recto at si Batangas Governor Vilma Santos dahil sa garapalan nilang korupsyon. Sinabi pa ni Leviste na napilitan siyang magsalita matapos siyang pagsabihan ni Recto na isang baliw. Tinawag ako ni Recto na baliw. Kung totoo man na ako ay baliw, at least hindi naman ako magnanakaw, giit pa ni Leviste. Nanguna ang Land Transportation Office o LTO at Social Security System o SSS sa listahan ng mga ahensya ng pamahalaan na may pinakamaraming reklamo noong buwan ng Marso ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA. Nasa 152 ang kabuuang reklamo na kanilang natanggap, kung saan 132 ang naresolba at 20 ang nananatiling aktibo. Samantala nakapagtala ang SSS ng may 156 na reklamo, kung saan 112 na ang naresolba at 44 ang nakabinbin pa. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, karamihan sa mga reklamo ay may kinalaman sa pagkakaantala ng serbisyo, karagdagang requirements at paglabag sa Citizens Charter. Tumaas ang Pag-ibig Fund releases ng hanggang 32.9 billion pesos para sa home loans sa first quarter ng 2026. Ito'y mataas ng 9% mula sa 30.2 billion pesos sa katulad na panahon noong 2025. Nangangahulugan ito na mas pinalawak pa ng Pag-ibig Fund ang kanilang home financing program para sa mga manggagawang Pilipino. Ang bagay na ito ay naisagawa ng ahensya kasabay ng mga pagbisita ni Pangulong Marcos sa mga housing projects na pinondohan ng Pag-ibig. Patunay ito na patuloy ang pagsisikap ng Marcos administration na gawing accessible ang murang pabahay sa bansa sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. Sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling na tugon ito ng ahensya sa direktiba ni Pangulong Marcos na palawakin ang home ownership program sa bansa.